awa ng ating pong Panginoong Yesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life, love of souls, and the ocean of mercy, open up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of the Divine Mercy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father,
I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po isang napakagandang hapon mga minamahal na kapatid at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod din ihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po ay babati na sa ating po mga minamahal na masugid po na mga taga-subaybay at tagapakinig sa ating programa linggo-linggo. Lalo tigit kina Sister Emma de Rosario, Sister Lita Martinez, at syempre kay Sister LB Paglinawan at kay Sister Chu Rivera. At lahat po ng miyembro at kasapi ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan sa iba-ibang parokya na kanila pong kinabibilangan. At syempre, ay tayo po ay bumabati kay Daddy Elvin, kay Mami Ruby, kay Nanay Maria, kay Ate Weng, at lahat po ng kamag-anak po natin ay atin pong binabati. Ganon din ay binabati po natin ang Nueva Ecija High School, faculty, and staff sa pangunguna po ni Sir Ed A. Candelaria at lahat po ng ating pong mga kaguruan sa Values Education Department sa pangunguna po ni Sir Felipe. At ganun din ang ating minamahal na principal, si Ma'am Aurora Aguila. Ayan, ay binabati rin po natin at ang buong faculty and staff ng NES at ang DepEd Nueva Ecija sa pangunguna po ni Sir Ronaldo Poson, ng ating pong superintendent. At ganun din binabati po natin sila Lieutenant Colonel Misael De Vera, GSC, Philippine Army, at syempre sa ating po mga kasama na mga laang kawal, mga reservists ng Philippine Army na nandyan po sa 301 CDC RRBN ay nandyan po kanina po mga kasama po natin dyan sa Camp Tinio. Yan. So ating pong binabati lahat po ng ating mga kasundaluhan dyan sa panguna po ng aming pong direktor na si Colonel Valdez. Yan. Ay binabati po natin, no? At syempre, ang lahat ng ROTC units ng iba-ibang paaralan, kolehiyo, universidad dito sa lungsod ng Cabanatuan ay binabati po natin sa ating programa ngayong hapon. So ngayon mga minamahal na kapatid,
Ang ating pong tema na ating pong pag-uusapan tungkol sa ating pong mabuting balita ngayong Divine Mercy Hour ngayong linggong ito ay tungkol sa pagiging mapalad, no? Ibig sabihin nun, pagiging kalugod-lugod sa paningin ng ating pong Diyos. Sino ba ang mga tao na labis na pinagpapala ng Diyos? No? Sino-sino ba? Iisa-isahin po natin mamaya yan. Ano? Kasi kung minsan ay hindi natin nakakaligtaan din itong mga tao na ito. No? Hindi natin nabibigyan ng pansin yung mga tao na lubos na malapit ang Diyos sa kanila. At ipaliliwanag din natin kung bakit ba mapalad sila. Bakit kaya ito yung mga tao na ang Diyos ay lagi nilang kapanalig? So yun yung ating tema ngayon, no? Sino-sino ba ang mga taong mapapalad, no? At tinitingnan po natin yung realidad ng buhay na ang mga taong ito na tunay na mapalad sa mundong ito. Kasi makikita natin yung kabaliktaran ng ating mga tao na ating pong sasabihin kanina, yung ating pong mga tao na mahihirap. Bakit kaya ito'y mapalad? Yung mga taong labis na nagdadalamhati, yung mga taong laging nagsasakripisyo. Bakit kaya ito yung mga tao na malapit ang Diyos? Bakit kaya sila yung mga tao na gustong-gusto ng Diyos na maging malapit sa kanila? Kasi yun mo mga kapatid, yung ating pong pag-uusapan ngayon tungkol sa ating mabuting balita mamaya. No? Kaya napakaganda na tingnan po natin din yung ating sarili. Tayo ba ay malapit sa Diyos? Tayo ba ay kinalulugdan ng Diyos? At paano ba ang ating relasyon sa Kanya? Kasi kung minsan, yung mga tao na lagi nating ninineglect o yung ating mga hindi binibigyan ng pansin, yun pala, na sila pala yung mga malapit sa Diyos. At nagdasal lang sila ng minsan, sila pa yung dininig ng Diyos. Hindi tayo na laging nagdadasal, laging nagsisimba, pero tila baga hindi na didinig ng Diyos yung ating mga panalangin. Bakit kaya? Bakit kaya? So ating titingnan, susuriin mabuti kung bakit tayo ay hindi dinidinig ang ating mga panalangin. No? Tandaan po natin kung tayo ay nagdadasal sa Panginoon, tatlo lang ang sagot ng Diyos. Yes, no, and wait. Ulitin ko po kapag tayo nagdadasal, tatlo daw ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Yes, kung gusto niya nang ibigay sa atin yung ating hinihiling. No, kung makasasama sa atin yung ating hinihingi sa Kanya. At wait, in God's time, He make all things beautiful. Sabi nga sa awitin, di po ba? So, wait, ibig sabihin, maghintay ka muna. Maka hindi pa ngayon ang oras na ito ay ipagkaloob sa iyo ng Diyos, yung iyong dinadasal. So, yun po yung napakaganda pong pag-usapan ngayon. Tayo ba ay nagiging mapalad na alagad ng Diyos, tagasunod ni Kristo? No, kasi kung minsan yun yung ating titingnan din sa buhay natin. Paano ba tayo makisalamuha sa kapwa? So yun yung mga pagninilayan po natin ngayon sa ating pong mabuting balita.
paano ba ako magiging mapalad? Paano ba ako makatutulong sa kaharian ng Diyos? Upang ako bilang Kristiyanong tagasunod ni Kristo ay mapalapit sa Kaniya. No? Kasi kung minsan nalalayo tayo sa Diyos dahil sa dami ng ating mga alalahanin, sa dami ng ating mga problema sa buhay, masyado tayong abalang-abala sa mundong ito. Abalang-abala in the sense na nalilimutan na natin na ang buhay natin dito sa mundo ay paglalakbay lamang. Hindi permanente ang buhay natin dito. Kasi yung ibang mga tao, hanap buhay ng hanap buhay, sikap ng sikap, ipon ng pera, nalilimutan na natin na tumulong sa kapwa. Kasi pag tinanong mo ang isang tao, mga kapatid, sasabihin mo, tatanungin mo, gusto mo bang maligtas? Gusto mo bang mapunta sa langit? Definitely, 100%, ang sagot niyan sa iyo, yes. Natural. Sino ba ang ayaw na mapunta sa langit? No? Sino ba ang ayaw na makasama ang Diyos? Yun ang ating ultimate goal sa buhay natin ngayon. No? Yun ang objective ng buhay natin. Yung pumunta tayo sa Diyos. Mapalapit tayo sa Diyos. Upang kapag tayo kinuha na ng Diyos, mapasama tayo sa Kanyang kaharian. No? Pero pag tinanong natin, ang tao, syempre gustong-gusto niyang pumunta sa langit. Pero ang sagot niyan, wag muna ngayon. Wag muna ngayon. Siyempre, marami pa tayong mission, marami pa tayong gagawin dito sa mundo. Pero gusto natin, yun ang ating objective sa buhay natin ngayon. Kaya nga tayo nagsisikap magpakabuti, magpakabait. No? Kasi gusto nating tayo, bilang Kristiyano, bilang tao, tagasunod ni Kristo, ng divine mercy, mabatalang awa ng Diyos na lagi tayong kinalulugdan at kinaaawaan. No? Tayo ay mapalapit at makasunod sa kalooban ng Diyos. So yun yung gustong nating punto na makita natin mamaya. So iisa-isahin natin yun mga kapatid, yung mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Sino-sino yung mga taong mapapalad ayon kay Jesus, ayon kay Kristo? Sino-sino? Ano ang mga katangian ng mga tao na gusto ni Jesus? Gusto niyang makapiling sa langit. May criteria. Ano yung criteria ni Jesus? Eto yun. Nandito mamaya sa babasahin nating gospel. Kaya very exciting. Matutuklasan ngayon natin yung mga criteria ng Diyos. Malalaman natin na ito pala ang requirement ng Diyos upang tayo ay makasama sa langit. Gusto mong maligtas? Gusto mong makasama ng Diyos? Pues, eto yung babanggitin natin mamaya sa ating ebanghelyo. Yun ang listahan ng Diyos. Requirement ng Diyos upang tayo ay maligtas. Kasi gusto mo naman maligtas, gawin mo ang lahat ng paraan upang makasama man lang yung iyong pangalan sa aklat ng buhay, sa aklat ni Jesus, sa aklat ng langit. No? Yun ang goal natin eh. Kaya tayo nagsisikap magpakabanal. Kaya tayo nagsisikap na magpakabuti. Na yung buhay natin ay mapalapit sa Diyos, makasama tayo ng Diyos,
sa langit. So, mga kapatid, yun ang ating pagninilayan, yun ang ating pag-uusapan sa ating pong ebanghelyo, sa ating tema ngayon na mapapalad tayo bilang mga anak ng Diyos. So, yun, ano? Kaya, napakahalaga ng pag-uusapan po natin ngayon. Dahil ito pong criteria ng Diyos na ito'y pamantayan ng ating buhay pananampalataya. Ito yung pamantayan na pag ginawa natin, for sure, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Na lagi nating inaasam, kaya nga tayo ay naglilingkod, kaya tayo ay nagmamahal, kaya tayo nagpapakabuti at sumusunod sa 10 utos ng Diyos. Sinisikap natin na magawa yung mga bagay na hinihiling ng Diyos sa atin na gawin araw-araw. No? Kahit mahirap, kahit na may mga challenges, gusto natin na mapasama sa pinaghaharian ng Diyos. Ayaw nating mapalayo kay Jesus kasi alam naman natin bilang mga Kristiyano, kay Jesus lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. Kay Jesus lamang tayo umasa dahil siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alam na natin yun. No? Dahil kung tayo patuloy na nag-aaral, linggo-linggo dito sa Divine Mercy Hour, tayo laging nagdadasal at nagninilay sa mga salita ng Diyos, tiyak na tiyak ako na ikaw ay maliligtas. Kaya nga, may rubrics, may criteria na hinihiling sa atin ng Diyos na gawin. Siyempre, may mga patakaran sa langit. No? Ano ba yung mga dapat nating isagawa upang tayo ay mapasama sa mga pinagaharian ng Diyos, ng mga santo, sa mga banal? Alam natin na mahirap ang buhay dito sa mundo. Pero kung ang ating paghihirap na ito sa mundo ay hindi nagbubunga ng kabanalan, baliwala yung pagsisikap natin na ito. Laging malungkot ang buhay natin. Bakit? Dahil nga, hindi natin sinusunod yung kriteria ng Diyos. No, ayan, kamal tayo ng kamal ng pera. No? Ngunit, yung pera natin, hindi naman natin madadala yan sa langit. Yung hanap buhay ka ng hanap buhay, successful ka na, kilala ka na sa lipunan, tanyag ka na, pero tandaan natin, ito bang mga ginagawa natin dito sa mundo ay nakapagpapalapit sa atin sa Diyos? O itong mga ginagawa natin sa mundo na busy tayong gawin ay nakapagpapalayo sa atin sa langit? Tandaan natin mga kapatid, kaya tayo nagsisikap, kaya tayo nabubuhay, dahil gusto natin, at the end of the day, mapasama sa kaharian ng Diyos. Pag tayo namatay, kapag ka tinawag ka na ng Diyos, sa araw na ikaw ay kunin niya, handa ka. Handa ka na sumama sa Kanya at handa ka na pumasok sa Kanyang kaharian. Hindi natin madadala, nuulit ko, yung mga bagahe natin na inipon natin dito sa mundong ito. No, hindi. Pero masama bang magsikap? Hindi masamang magsikap. Kasi isa yan sa utos ng Diyos na tayo'y magsikap dito sa mundong ito. Pero kung titingnan po natin, dati ang tao nakasama ng Diyos dati. Sa Genesis, di ba? Alam natin, sila Eva at si Adan, aklat ng Genesis,
tayo ay kapiling ng Diyos sa paraiso na hindi na tayo kailangang magtrabaho. Yung ating kakainin, no, nandoon na lang sa paraiso. Yung ating buhay, nandoon na nakapiling ng Diyos. Pero dahil pumasok ang kasalanan sa ating buhay, kaya tayo'y pinahirapan ng Diyos. Kaya tayo ay namatay. Dati-dati, immortal tayo. Immortal being ang tao. Kaya, ayun, namatay si Eva at si Adan. Yun yung history natin kung bakit ba namamatay ang tao. Dati-dati, immortal tayo. Para mga superman tayo. Dahil kasama natin ng Diyos nung nilikha ang paraiso. Pero nung tayo ay nilinlang ng ahas yung ating mga unang magulang at pumasok ang kasalanan sa mundong ito dahil kay Eva at kay Adan. Dahil sa pagsuway nila sa Diyos, dahil ninais nila na maging katulad ng Diyos, hinangad nilang maging Diyos. Kaya yun yung pagpasok ng kasalanan sa buhay natin. Kaya tayo napalapit sa Diyos, napalayo tayo sa kanyang mga kalooban. Gusto niya, biyayaan tayo, lumayo naman tayo dahil nga sa ating kasalanan. So sa ating pagbabalik mga kapatid, tayo ay magninilay ng ating pong ebanghelyo tungkol sa paghahari ng Diyos. Tungkol sa ating topic na tayo ay dapat na maging mapalad sa lahat ng ating pagsisikap at ginagawa sa mundong ito. So magkakaroon muna tayo ng saglit na station break. Ito po ang DWJJ 684. Sa ulo ng mga balita. Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan, HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news, kabayan! The official website of Cellcore, www.cellcore.com.ph is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription, at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pa ang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako po rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. Tayo po'y lubos-lubos na nagpapasalamat kay Ginoong Cristo Dulao at sa pamilya Vergara, kila POJ, kay Mama Maika at Ma'am Ria sa kanila pong pagbibigay po ng ating pong programa linggo-linggo sa ating pong Cab TV. Kasama po natin si Kuya Richie at kay Kuya Andrew. Tayo rin po ilubos na nagpapasalamat. So mga kapatid, tayo po ay laging nasusubaybayan at natutunghayan linggo-linggo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lamang sa radyo ng Pambansang Pagkakaisa, DWJJ, at sa ating pong Channel 16 Cab TV. At ganoon po sa ating Master Ipong TV YouTube channel at sa Facebook. Ayan. So, dumako na po tayo sa ating pumabuting balita ngayong linggong ito. Ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magala kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. So yun po yung criteria narinig po natin. Ang tawag po dito sa ating pong binasang ebanghelyo ay Beatitudes. No? Narinig po natin yung mga mapapalad na sinabi ng Diyos. Sino ba yung mga taong gusto niyang makasama sa langit? Sino ba yung mga tao na malapit sa Kanya? Isa-isahin po natin. Una, mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Sino kaya itong tinutukoy ng Diyos na mga dukha? Yung bang mga dukha na mahirap? Yung mga dukha na walang pera? Yung mga dukha ba na kailangan ng Diyos? Lahat po ng tinutukoy dito, ang sinabi lang ng Diyos ay mga dukha. Tayong lahat, mga kapatid, ay dukha sa paningin ng Diyos. Dukha tayong lahat. Mayaman ka man, matalino ka man, may PhD ka man, o janitor ka man, dukha ka sa paningin ng Diyos. Bakit ko nasabi? Kapag ka ikaw ay hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay dukha sa paningin ng Diyos. Paano bang masasabi na ikay mayaman sa paningin ng Diyos? Kapag ka ikaw ay sumusunod sa Kanyang mga alituntunin at isinasabuhay mo ang mga salita ng Diyos. Gumagawa ka ng mabuti sa kapwa. Yan ang gusto ng Diyos. Ikaw ay mayaman sa paningin ng Diyos kung ikaw ay nagiging matapat sa iyong
pagiging tao. Nagiging proper ang iyong pag-uugali sa tao. Ano ba? Pantay-pantay yung iyong pagtrato sa iyong kapwa-tao. Ikaw ay nagiging mayaman sa paningin ng Diyos kapag ginagawa mo ang kanyang mga utos. Nagiging dukha tayo dahil hindi natin ginagawa yung kanyang mga ipinag-uutos sa atin. Yun ang unang kriteriya. Dukha ka kung nilalabag mo lagi yung utos ng Diyos. Dukha ka sa paningin ng Diyos kung ikaw ay laging pasaway sa buhay mo. Hindi mo sinusunod yung mga alituntunin ng Diyos. So, dukha tayo in a sense na poor ang ating spirit. No? Maganda yung translation sa English nitong Beatitudes. No? Poor in spirit. Yung ating kaluluwa, busog na busog ka, mataba yung physical mong pangangatawan, ngunit yung iyong kaluluwa ay malnourished, poor in spirit. Paano ba lulusog yung ating kaluluwa kapag ka ikay gumagawa ng mabuti sa kapwa? Mabuti ang iyong puso, mabuti ang iyong pag-uugali. Yan. Nagiging malusog ang ating kaluluwa kung ikaw mismo may relasyon kayo ng Diyos, malapit ka sa Diyos, at tuwing na tinutupad mo yung kanyang mga ipinag-uutos. Pangalawang kriteriya, mapalad kayong mga nagugutom. So una, dukha. No? Dukha. Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Pangalawa na kriteriya ng Diyos, mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Ayan. Sino ba yung binubusog ng Diyos? Yung mga nagugutom. Nagugutom sa kanyang salita. Nagugutom sa mga salita ng Diyos. No? Gutom. Tayong lahat ay gutom sa salita ng Diyos. Alam nyo, tayong lahat dapat ay maghangad na lagi tayo magsimba. Kasi dito sa misa, sa pagsisimba natin, palagi, nagiging malusog yung ating kaluluwa. Dahil nakakain natin si Jesus sa Eucharistia. Nakakatanggap tayo ng mga aral ng Diyos sa mga salita ng Diyos sa banal na misa. Kaya lumulusog yung ating kaluluwa. Pero kung hindi ka nagsisimba, hindi mo nakukuha yung nourishment na binibigay ng Diyos sa iyo. Yung pagpapala na dapat na mapa sa iyo ay hindi nagiging sa iyo dahil nga lumalayo tayo sa Diyos. No, lumalayo ka sa Diyos. Kaya yung mga bagay, mga biyaya, para bang nasasayang dahil hindi ka nagiging malapit sa Diyos. Sayang naman, mga kapatid, yung ino-offer palagi sa atin ng Diyos. No? Gusto niya tayong busugin. Kaya lang ayaw nating kumain. No? Kaya malnourished yung ating kaluluwa. Kasi nga, ayaw nating pakainin. Puro ang pinakakain natin at binubusog natin yung katawang lupa natin na mabubulok at mamamatay. Kaya nagiging swapang ang tao, nagiging sakim ang tao sa kapangyarihan, sa pera, dahil nga gusto ng tao na maging maalwa yung buhay niya dito sa mundo. Nalilimutan niya na hindi permanente ang buhay dito sa mundo. No? Nalilimutan ng tao yan. Kaya nga sabi niya, mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat
bubusugin kayo ng Diyos. Yung mga gutom, hindi yung gutom sa pagkain, yung sinasabi dito ng Diyos. So siguro, somehow, isa na yung gutom sa pagkain, no? Yung walang makain, isang kahig, isang tuka, no? Kaya maraming naghihirap, namamalimos para makakain. Pero mas tingnan po natin yung side na hindi yung physical na pagkagutom, yung tingnan natin kung hindi yung spiritual na pagkagutom ng tao. Yung tingnan natin. Kasi kung minsan, busog tayo dahil tayo kumain sa restaurant. Busog tayo kapag ikay naghanda at maraming nakakain. Busog tayo sa mga pagkain dito sa mundo. Kaya lang ang gustong mabusog tayo ng Diyos yung nourishment na binibigay ni Jesus. Ang banal na Eucharistia. Ang banal na piging ng Diyos. Saan natin makukuha yon? Sa banal na misa. Paano kung hindi ka nga nagsisimba? Hindi ka mabubusog. Hindi. Kahit na matakaw ka sa iyong buhay ngayon, kainin mo lahat, hindi ka pa rin mabubusog. Busog na busog ka in a sense na ikay maraming kinain na pagkain, kaya ka nananaba. Kaya lumulusog ang iyong katawan dahil nourish na nourish ka. Physically. But spiritually, your soul, your spirit is malnourished. O paano kakain? Sabi ko nga kanina, bumaten tayo ng banal na misa at gumawa ng mabuti sa kapwa. Do the corporal and spiritual works of mercy. Yung pagtulong sa mga dukha at api, yon ang nagpapakain sa kaluluwa. Mga kapatid, kaya napakaganda po nung pangalawang kriteria ng Diyos kung paano ba tayo makapupunta sa langit. Una, mapalad daw ang mga dukha. Pangalawa, mapalad ang mga nagugutom. Dahil bubusugin tayo ng Diyos. Pangatlo na kriteria niya, mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Ano ba yung salitang tumatangis? Yung ikaw ay nagdadalamhati. Lalo na pagka namatayan ka, lalo na kapag ikaw ay masyadong marami ng problema sa buhay mo. Yun, tumatangis tayo. Umiiyak tayo sa Diyos. Gusto ng Diyos, lagi natin siyang kakausapin. Heart to heart. Kasi kung minsan, dahil sa pagiging abala natin, sa pagiging busy natin, nalilimutan na natin makipag heart to heart talk sa Diyos. Lalo na sa mga instances sa buhay natin na masayang masaya tayo. Halimbawa, na-promote ka sa trabaho, ikay may hanap buhay naman, kumakain ka ng 3 beses sa isang araw, wala ka iniintinding problema, payapang-payapa ang buhay mo, nalilimutan natin ang presensya ng Diyos. Nalilimutan natin, mga kapatid, ang presensya ng Diyos. Kaya ang Diyos tuloy gumagawa ng paraan upang mapansin natin siya. Sa paanong paraan? Bibigyan niya tayo ng mga problema. Bigla-bigla, masayang-masaya ka, bigla kang nagkasakit. Bigla-bigla, masayang-masaya ang buhay mo, biglang may umaway sa'yo. O kaya, bigla kang nalugi yung iyong hanap buhay, nalugi yung iyong kumpanyang pinagtatrabahuhan. Biglang may dumating na problema. Dahil nga gustong subukin ng Diyos yung iyong ginagawa sa buhay mo.
susubukin ka ng Diyos. Susubukin tayo ng Diyos kapag ka hindi mo na siya naaalala. Sa gitna ng iyong pagsasaya, sinasabi ko mga kapatid, kaya nga sabi ko doon sa mga estudyante ko, anak, huwag kayong masyadong masaya. Okay lang nag-enjoy. Pero tandaan ninyo, yung pagsasaya nyo na yan, may kapalit yan. May kapalit. No? Hindi naman killjoy ang Diyos. Hindi KJ ang Diyos. Nabibigyan ka ng problema agad-agad. Hindi. Gusto nga ng Diyos, lagi tayong masaya eh. Kaya lang, kung minsan, nakakalimutan natin siya. Kaya, binibigyan niya tayo ng pagsubok sa buhay natin para lalo tayong tumibay sa buhay natin na ito. Gusto lang ng Diyos na lagi tayong tumatawag sa Kanya eh. Kaya lang kung minsan nga, hindi na natin siya naaalala. Dahil nga, sagana tayo sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya tayo pinaghihirap ng Diyos kung minsan para maalala natin na may Diyos. Kasi nga, sabi ko nga kanina, kung maalwang-maalwa yung buhay mo, hindi mo na naaalala ang Diyos. Oo, totoo yun. Nalilimutan natin na may Diyos. Akala natin, masaya ako dahil sa pagsisikap ko, nagiging mayabang tayo. Nagiging mayabang tayo mga kapatid. Ayaw na ayaw ng Diyos yun na nagiging mayabang tayo. Nagiging proud na proud tayo sa ating sariling achievements. Ayaw ni Lord John. Gusto ng Diyos, mapagpakumbaba ka. May humility ka. Mapagpakumbaba. Yun ang gusto ng Diyos. Ayaw niya ng mayabang. Ayaw niya mapagmataas. Kaya nga yun ang ginawa niya kay Satanas eh. Sa sobrang yabang ni Satanas, ng demonyo, asan niya dinala? Sa impyerno. Lumugar ka, sabi ng Diyos. Hindi ka mataas kaysa sa akin, lumugar ka. Pinalayas niya sa langit. Dahil nga si Satanas si Lucifer ay naging mataas na anghel. Ang tingin niya sa sarili niya ay Diyos. Kaya tayo pagka ganun na nangyayari sa buhay natin mga kapatid, talagang ibabagsak tayo ng Diyos. Ibabagsak tayo. Pag wala ng puwang ang Diyos sa buhay mo, mag-ingat ka na. Mag-ingat ka na kung wala ng puwang ang Diyos sa buhay natin. Na hindi mo na na-acknowledge ang presence ng Diyos sa araw-araw mong ginagawa, mag-ingat ka na. Sigurado, may problemang dadating sa buhay natin. Gusto mo maging mapayapa ang buhay mo? Lagi mong kausapin ng Diyos. Gusto mong maging mapalad? Sumunod ka sa mga utos ng Diyos. Iwasan ang pagkakasala. Maging mabuti sa kapwa. So yun yung sinasabi sa atin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Magagalak tayo sa piling ng Diyos sa langit. Sa buhay natin na ngayon, tumatangis tayo. Ano ba yung pinagtatangisan natin dito sa buhay na ito? Sakit. May karamdaman ka. Lagi mong iniisip yun, sumasakit. Wala kang pampagamot. Pangalawa, wala kang pera. Sakit nun. Tumatangis ka. Yung magbe-birthday ka pa naman, ala kang kapera-pera. Ang sakit nun. Hindi ka makabayad ng utang mo. Ang sakit nun. Maniningil sa'yo, hindi ka makabayad. Diba? Ang sakit nun. Tumatangis tayo. Yung ikay walang makain, walang maipakain sa iyong mga anak, ang sakit nun. Diba? Mahirap yun. Ayaw natin mangyari sa buhay natin yun. Diba? Kaya magsikap tayo na maging masaya tayo
sa piling ni Jesus. Sa papaanong paraan, sabi ko nga kanina, ayaw mong tumangis, gawin mo yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Magmahal ka sa kapwa mo. Ibigin mo yung kapwa mo. Gawin mo yung utos ng Diyos para sumaya ka. Ano ba yung mga utos ng Diyos? O yan, 10 utos. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. No? Ibigin mo ang iyong ama at ina. Mangilin ka sa araw ng linggo at pistang pangilin. Magsimba ka. Magsimba ka. Araw-araw kung kaya mo. Magsimba ka linggo-linggo. O, diba? Yun lang may hihinging requirement sa atin ng Diyos. Sundin mo yung 10 utos. At kung nagkasala ka, dahil hindi mo nga ito nagawa, may sakramento ng kumpisal. Mangumpisal ka. At tumanggap ng komunyon upang yung kaluluwa natin ay lumakas, manorish yung ating buhay spiritual. Ano pa ang sinasabing requirement ng Diyos? Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapopootan, pinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magala kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Dahil gayon din ang ginawa ng mga kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ano ibig sabihin nun? Yung bang ikaw ay nagpapahayag ka na ng salita ng Diyos, pero kung ano-anong masamang ginagawa pa sa iyo ng kapwa mo. Yung bang ikaw hinahamak-hamak, pati yung kamag-anak mo, di ba? Yung bang salita ng Diyos na ang iyong pinapahayag, ikaw pa'y kinapopootan, kinaiinggitan, o kung anumang masasama yung ginagawa sa iyo ng kapwa mo. Ang sabi sa iyo ng Diyos, mapalad ka dahil kay Jesus, ikaw ay ginaganyan ng kapwa mo. Yung bang, sira ulo yan. Sinasabi ng ibang tao. Yung ikay nagpapahayag ka lang ng salita ng Diyos, sinasabi mo lang yung dapat na gawin ng tao, pero may nasasabi pa rin sa'yo. May kasamaan pa rin yung tao, yung kapwa mo sa iyo. Yun yung sinasabi dito. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, mapalad daw yung mga taong ganon ang dinadanas. Pine-persecute ka pa sa kabila ng mabuti mong ginagawa na pagtuturo ng salita ng Diyos ni Jesus, pagtuturo, pagpapakilala kay Jesus sa mga tao. Halimbawa, no, itong ginagawa natin dito sa Divine Mercy Hour, no, nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos. Sa kabila ng Diyos, sasabihin pa sa iyo ng mga nakikinig sa iyo, nanonood, nakaw, huwag niyong pakinggan yan, makasalanan din yan. So, yun. Instead na yung kasalanan ng tao na nagsasalita ang iyong hinaharap at pinakikialaman, yung sanang mabuting sinasabi niya, yun ang pulutin mo at isabuhay mo. Hindi yung kamalian ng tao, yun ang tinitingnan natin. No? Yun ang masama sa lipunan natin na yun . Yung kasalanan ng tao, yun ang ating pilit na hinuhukay, hinahalungkat. Pero yung mabuti niyang ginawa, para bang baliwala sa atin. So yun yung sinasabi sa atin ni Jesus, mapalad kayo na dahil kay Jesus, kayo ay pinagwiwikaan ng kung ano-anong bagay. Ano na may kabaliktaran ng mapalad? Eto yun. Kayong mga aba na mayayaman, sapagkat nagtatamasa na kayo ng kaginhawahan. Aba, ang tawag ni Jesus doon, aba. Kawawa kayo. Masama bang maging mayaman? Hindi. Ang kayamanan ay biyaya ng Diyos sa atin. Naging masama ang kayamanan kung hindi nakatutulong sa paghahari ng Diyos. Kung nakahasama pa yung iyong kayamanan,
puro kasalanan ang iyong ginagawa dahil sa kayamanan na yun nagiging masama. Pero kung yung kayamanan mo itinutulong mo sa mga tao, dumadami ang nalalapit sa Diyos dahil sa kayamanan na taglay mo, yan ang gusto ng Diyos. Tandaan natin yun, ha? Kung ginagamit mo yung kayamanan mo sa kabutihan, gusto ng Diyos yun. Pero kung ginagamit mo yung kayamanan mo sa kasamaan, sa korupsyon, kaya maraming naghihirap na Pilipino dahil sa korupsyon. Kung ginagamit mo yung korupsyon na yan, yung pera mo, dahil sa mga Pilipinong naghihirap, ayaw na ayaw ng Diyos yun. Mga kapatid, no? Kaya dapat sikapin natin na yung kayamanan natin sa mundo na ito ay para sa Diyos. Ibigay natin sa tao yung nararapat sa kanila. Para hindi tayo magkasala. Mahirap nang maging mayaman. Dukha ka naman sa Diyos. No, kaya gamitin natin yung kayamanan natin para sa pag-unlad ng kaharian ng Diyos, sa pagsunod sa kanyang mga utos, sa kabutihan. Ayan. Ano pa? Saaban ninyong mga busog ngayon sapagkat kayo magugutom. Ayan. Yung hindi mo ibinishare yung blessings mo sa iba. Nagpapakagumon ka sa kasamaan. Naging sakim ka. Yun, ayon ng Diyos yun. Kaya, dapat share your blessings, sabi nga. At panghuli, ayan, saaban ninyo nagsisitawa ngayon sapagkat kayo nagdadalamhati. Sabi ko nga sa kanina, masamang masyadong maging masaya. Kasi may kapalit yun. Na kailangan moderate lang. Masaya ka sa buhay mo, kailangan maalala mo ang Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng iyong kagalakang natatamasa sa buhay na ito. Dahil pag nalimutan mo magpasalamat sa Diyos, sigurado may kapalit yung kaligayahan na taglay mo ngayon. At sa aba ninyong pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Pinupuri ka, naging proud ka na sa sarili mo, sa iyong achievements, ibabagsak tayo ng Diyos kapag hindi ka na sumunod sa Kanya. Hindi ka na nagpa-under sa Diyos. Yon ang mga paalala sa atin na gusto mong maging mapalad, ayaw mong maging aba sa paningin ng Diyos, sundin mo yung mga kriteria na ito ng Panginoong Diyos ni Jesus. Amen. Sumuli, sana marami tayong natutunan. No? Lipas na naman ng 1 oras, mga kapatid. No? Napakabilis. Sana sa susunod na linggo, magkita-kita muli tayo dito sa Divine Mercy Hour. No? Sana marami tayong natututunan, pati po ako natututo rin sa mga aral na sinasabi sa atin ng Panginoong Yesus. So, magkita-kita po tayo sa susunod na linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Divine Mercy Hour. Ako po, si Brother John Paul Valino. God bless us all. Thank you. Mapagod man kayo, mahirapan man kayo,